halos gawin na niya ang lahat. Maipasok lang. Ano po yung ipinapasok niyo sa bintana? Ate Ana, ano yung pinapasok? Ate Ang gawa Presi? ko po, yung pagkain para lang magkasya kasi ang plato hindi pwede. Nilalagay ko sa plastic. Aha. Ilulusot ko po talaga dahil ang mga anak niya gumaganyan. Humihingi po ng tulong. Paano ang mga bata? Nagtitiis po talaga ang mga anak niya. 3 araw hindi kumain yan. Bibigyan lang po ng kapitbahay talaga. Tapos nakapadlock ang bahay. Ay, kala ko ba nag-aaral yung panganay? Paano makakapag-aral ng nakapadlock naman, Kuya Francis? Patawarin naman ako ng Panginoong mahabagin. Hindi po ba kayo natatakot? Ano po ma'am, nag-aaral sila ma'am. Hindi, paano nga mag-aaral kung nadidestino kayo sa trabaho? Ma'am, kasi yung panganay ko lang pong nag-aaral. Ay, ako'y kanina pa humihinga ng malalim, Kuya Francis. Paano mo nagawa sa mga anak mo yun? Samantalang ang mga nanay nga kahit lamok, hindi nila magawang madapuan yung kanilang anak. Ingat na ingat. Totoo po, Ate Ana. At ang sinasabi ko nga po, yung mga kapitbahay nyo, natatakot pag kami isang bahay doon nasunog, nadama yung inyong bahay, paano ang inyong mga anak? Sinong sasagip? Paano sasagipin nakapadlock ang bahay? Hindi ko po talaga malimutan hanggang ngayon sa buhay ko. Yung kitang-kita ko pong minamartilyo ang mga kuko ng mga bata. Yung po, hindi ko po talaga yung matanggap. Nandito pa po. Hindi lang po yung kuko, pati po ito. Yung mga ball joint. Yan po. Tsaka po, makikita ninyo, nakakaaway mga anak niya, basahan ang uniforme. Napakaiitim ng kanilang mga uniform. Hindi siya naglalaba, kundi mga anak niya. Anong nangyari sa anak po ninyong naglalaro ng turumpo? Binasan ko muna yun. Ano po ang nangyari sa batang naglalaro ng turumpo? Kung di po ako nagkakamali, bunsong anak po ninyo yon. Ano pong ginawa nyo sa turumpo? Sinira po ma'am. Sinira. Anong dahilan bakit sinira mo ang turumpo, pinakuluan at pinainom? Yung sabaw sa anak mo. Lahat po kami dito, Attorney Acosta, at siguro maski po kayo, nagulat sa mga narinig nating kwento mula kay Ate Ana at yung sinabi nga ni Ate Presi na para sa kanya, yun ang pinakamalala at hindi niya makalimutan ay nang makita niyang pinupukpok ng martilyo ang bawat kuko sa paa ng mga bata. Ang unang-una kong pupuntuhan dito ay yung pananakit sa mga anak. Minor de edad na mga anak. Yan ay mahigpit na pinagbabawal ng batas. Paglabag ng Republic Act 9262 at yan ang dapat na pumasok sa isip mo, Mang Francisco. At kapag nalabag mo yan, mabigat ang magiging kaparusahan. Pangalawa, kung mapatunayan na totoong ang mga anak mo na minor de edad ay kinukulong mo sa inyong bahay, mas mabigat na kasalanan yan. Yan ay serious illegal detention. At ang parusa dyan, 20 years and 1 day, maximum na 40 years ang bubuniin ng sino mang taong mapatunayan sa ganong pagdiditini ng isang minor de edad na tao. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Sa totoo lang po talaga, Mang Francis, kami pong lahat nanghihina sa mga narinig po namin na sinabi ng inyong mga kapitbahay na ginagawa ninyo. Mga kasawsawan, dito po sa face-to-face, pilit po namin nagiging patas. Kung halos lahat tayo ay nagulat, hindi makahinga, nanghihina at umiikot ang ating sikmura sa mga narinig natin, etong isang taong ito, aba, kagulat-gulat dahil naiintindihan daw niya kung bakit nagkakaganito si Francis. At para sa kanya, abay pagdidisiplina lang naman ang ginagawa niya sa bata. Kagulat-gulat ang mga nasabi mo na yan,
Ate Jem Lema. Pasok! Ate Jem, narinig mo lahat yung mga pinag-usapan at ginagawa ni Francis sa kanya pong anak. Opo. Lahat po kami, gulat na gulat, Opo. hindi po makapaniwala. Paano pong nangyaring isa rin po kayong ina at sinasabi ninyong parte ito ng pagdidisiplina lamang? Unang-una, ma'am, lumaki talaga siya ng disiplina. Yun ang kinamulatan niya, yung unang disiplina na nananakit. Yun po ang hindi niya naunawaan. Pero, ma'am, sa aspetong pagiging tatay, iyan ang malaking pagkakaiba ng single parent, ng ang lalaki ang may hawak sa mga anak. Kasi, ang lalaki, ma'am, literal sila na yung pagiging lalaki ang nagiging ano sila, yung nagiging, andyan yung, kung ano yung salita nila, yun, nananakit. Unlike nung babae, na ang babae kinakausap. Hindi pare-pareho ang naturalesa ng lalaki. Oo nga po, nandun na po tayo na iba-iba po ang ginagawa ng lalaki at iba-iba rin po ang tao. Ang punto po ay kung makatao ba o hindi ang ginagawa sa mga bata. Ang pukpukin po ng martilyo, isa-isa ang kuko ng mga bata. Ma'am, kung pinupukpok ng martilyo ang mga bata, ang tanong ko lang po sana kung nakita niyan talaga, bakit hindi niya naipapulis yan? May karapatan siyang magpapulis. Kayo po ba, ang anak po ninyo, pinahihintulutan po ninyong maglaro? Pinahintulutan ko, ma'am. Okay. Pag nakita po ninyong naglalaro ng trumpo, wawaratin po ba niyo ang trumpo at Sa akin, ma'am, papakuluan at kinukumpis ka, ma'am. papainumin? Kinukumpis ka ko, ma'am. Bakit kailangan Ma'am, pakukumpisin? kasi ang bata pinapayagan kong maglaro. Sa ganang akin, ma'am. Kasi ang turumpo sa akin, sa pananaw ko, hindi ko pwedeng ipalaro sa bata. Kung ayaw po ninyong palaro, tama po kayo, pwedeng kumpiskahin. Opo. Pero hindi ho para sirain, pakuluan, at puwersahang painom ang sabaw sa bata. Yan ang hindi ko po, ma'am, mapaniwalaan na ginagawa niya yan. Kasi, ma'am, Inamin na po niya eh. Kita mo, ang layo ng bahay mo sa kanya, paano mapapatunayan mo? Sinungaling! Hindi ako sinungaling! Yan ang panig ni Ate Gemma at higit sa lahat ang salobin po ng mga bata sa pagbabalik po ng mga totoong pangyayari sa buhay-buhay dito lang po sa Face to Face. Hindi po lumalaban ang anak ninyo, Mang Francis. Tama na po. Miss Amy Perez would like to thank the following: